Binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Police Regional Office 12 sa General Santos City. Doon ay nakipag-opisyal ng Pro 12 at nakipag-usap sa mga miyembro ng kapulisan tungkol sa pagpapalawak ng kampanya laban sa iligal na droga, kriminalidad at korupsyon. Si Joy Gumatay mag-uulat live. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang kauna-unahang presidente ng ating bansa na bumisita dito sa Police Regional Office 12 sa General Santos City. At paglabag nga niya sa lugar na ito ay agad siyang nagsagawa ng isang closed conference kasama ang ilang opisyales ng PRO 12 bago tuluyang humarap at kinausap niya itong ating mga non-uniformed and uniformed personnel ng Rehiyon 12. Para naman makahingi ng reaksyon mula sa ating kapulisan patungkol pa rin sa mensaheng ibinahagi ni Pangulong Rodrigo Duterte, makakapanayam natin si Superintendent Romeo Galco, ang Public Information Officer ng PRO 12. Magandang gabi po, Superintendent Galco. Magandang gabi po, magandang gabi sa ating nakikinig ngayon, nanonood ngayon sa ating programa at sa mga kababayan natin. Magandang gabi sa inyo lahat. Sir, ano po yung initial reaction natin dun sa mensaheng natanggap natin kay Pangulong Rodrigo Duterte kaninang hapon? Tayo po ay elated sa binanggit ng ating presidente, no less than the president has given us a lecture regarding dito sa trabaho ng isang pulis. At ito ay napagandang oportunidad sa atin na mabigyan nga ng pagkakataon na no less than the president gave a lecture to us. No? Ito ay pambihirang pagkakataon na kung saan mismo ang presidente ang nagbigay ng ganito. Hindi mo ito mararanasan sa loob sa kahit saang classroom na ating pinuntahan at mga conferences at mga seminars na ating pinuntahan. Kaya po napakaganda ng pagkakataon na ito na ipakita rin sa kanya at ibalik sa kanya yung mga hiningi niya sa atin na dapat na dagdagan natin na ating accomplishment. And of course, hindi lang ito para sa kanya, kundi para sa mga kababayan din natin na kung saan ang kanyang adikain ay linisin itong ating bansa ng illegal na droga. So tayo ay nagpapasalamat sa kanyang pagbisita dito and tayo rin ay nagbibigay ng buong suporta sa kanya sa laban sa illegal na droga. So, sir, ano po yung response natin on behalf of the police force dito sa matinding mensahe at suporta na tatanggap natin mula sa ating Pangulo? Sa ginagawa natin ngayon ay umabot na tayo sa 80% na mga accomplishment natin at ito ay pag-iigihin pa natin at aabutin natin sa 100% na pagbibigay ng accomplishment dito sa ating rehiyon at para matugunan yung panawagan ng ating presidente. So kung mayroon pang tayong idadagdag dito, dudublihin natin ang ating effort para matugunan nga itong panawagan ng ating presidente na linisin yung ating bansa ng illegal na droga, ng mga kriminalidad at ng mga hold-upper. Yun kanina nabanggit niya, no? Very specific yun siya na binigyan tayo ng kautusan na hulihin ang mga kriminal, ang mga gumagamit ng illegal na droga at yung mga gumagawa ng krimen dito sa ating lugar, dito sa ating rehiyon. At alam mo, Kati, kanina bago magbigay ng mensahe itong si Pangulong Rodrigo Duterte, pinangunahan niya yung pagbibigay ng parangal sa mga natatanging pulis ng PRO 12, yung mga pulis na naging malaki yung kanilang ginampanang responsibilidad sa paggamit nga ng katagumpayan ng PRO 12 sa kanilang mga operasyon laban sa illegal na droga. At diba, Superintendent, kanina ay binahagi rin ni Pangulong Duterte na mayroong financial incentives siyang ibibigay dito sa ating mga 12 recognized policemen. Tama yan siya, nung narinig ka natin kanina, bibigyan niya ng 200,000 yung mga kapulisan natin, yung 12 na kapulisan natin na nag-perform ng kanilang best dito sa ating rehiyon. At ito ay nakakadagdag ng moral dito sa atin, sa mga personnel natin, lalong-lalo na doon sa mga chief of police natin at mga kapulisan natin na nandoon kanina, na pag-igihin pa yung kanilang accomplishments, no, para next time around ay sila naman ay mabiyayaan ng ganong klaseng halaga. And ito nga yung kanyang ginawa na ito ay isang napakagandang halimbawa ito na suporta na ibibigay ng ating Pangulo sa mga kapulisan para mas lalo pa nating paigtingin yung ating kampanya sa illegal na droga, sa kriminalidad at sa mga kidnappers, yung specific niya kanina na binanggit. So ito ay nakakatulong ng mahigit sa ating mga kapulisan na financially ay sinusuportahan din tayo ng ating presidente. Ito po ay malaking tulong sa ating mga kapulisan na no less than the president ang nagbibigay po ng suporta sa atin, nagbibigay ng kumbaga he assures us na talagang ang full support niya sa Philippine National Police ay nandoon at ito nga ay halimbawa ng kanyang suporta na ipinakita sa atin. And in response po, sir, ano po yung mensahe natin sa publiko na binibigyan natin ng serbisyo na ligtas, seguridad at talaga namang para maging makamtan na natin yung kalayaan mula sa iba't ibang klase ng krimen na nararanasan natin sa araw-araw?
We would like to assure our community here in Region 12 at sa buong bansa rin na naabot ng ating programa ngayon na kami po sa Rehiyon 12, yung mga kapulisan nyo po ay magtatrabaho pa at magbibigay pa ng maraming accomplishment dito sa Rehiyon 12 para po matugunan natin itong panawagan natin na linisin yung ating bayan ng illegal na droga, ng kriminalidad at iba pang mga krimen dito. Ito po ay hindi para sa atin kundi para sa susunod na henerasyon na kung saan yung susunod na henerasyon ay magiging tahimik yung kanilang buhay at maging matiwasay at sila po ay dadanas ng isang napagandang buhay dito sa ating bansa. Maraming salamat po, Superintendent Galco. At yan po ang ating pinakahuling ulat mula pa rin dito sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Police Regional Office 12 dito sa General Santos City. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, kasamang Joy Gumatay. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.